Magandang araw mga bata. Welcome sa ating lesson sa GMRC Quarter 1, Week 6, Day 1. Sariling pagpapahalaga sa mga yaman mula sa kapaligiran. Ngayon, may babasahin tayong tula na pinamagatang sa likod ng bahay. Sa likod ng bahay. Mga bata, humanda, humanda. Sa likod ng bahay, sa likod ng bahay. Magwalis, maglinis, bungkanin ang halaman, magdilig ng puno, pakainin ang aso, pusa, manok at pato, pati na ang baboy at kambing. Tayo na, tayo na. Yan. So, dun sa binasa natin, saan daw nagpunta ang mga bata? Sa likod bahay. Bakit sila nagpunta doon? So marami silang gagawin, 'di ba? Sila ay maglilinis, magdidilig, at magpapakain ng mga hayop. Ano-ano ang kanilang nakita sa binanggit? Ayan, nakakita sila ng maraming hayop, ayan, puno, o doon sa likod, bahay. So sa aralin natin sa araw na ito, inaasahan na inyong matutukoy ang mga yaman mula sa kapaligiran at makikilala na ang sariling paraan ng pag-iingat sa yaman mula sa kapaligiran ay pagpapasalamat sa biyayang tinatamasa. Ngayon ay ating pag-uusapan ang ilang salita upang mas maunawaan ang ating aralin. Pag-iingat. O, sabihin nyo nga, pag-iingat. So pag sinabi nating pag-iingat, ito ay ang pagbibigay ng halaga o pag-aalaga sa isang tao, bagay, hayop o halaman. Kapaligiran. Kapag sinabi nating kapaligiran, ito ay ang nakikita natin sa ating paligid na likha ng Diyos kaya dapat na alagaan. Ayan o, yan nakikita nyo. O yun, yung mga bundok, dagat, ayan, mga puno. So, dapat natin yung alagaan. Yun yung mga hindi ginawa ng tao. So, likas na yaman. Pag sinabing likas na yaman, ito yung mga likha ng Diyos. O yan. Ito ang mga bagay na likha ng Diyos gaya ng puno, halaman, hayop, tubig, lupa, bituin, araw, buwan, at marami pang iba. Yaman mineral. Ito ay iba't ibang yaman na makikita sa kapaligiran gaya ng ginto, tanso, marmol, langis at marami pang iba. So kadalasan nakikita to sa lupa. So ngayon, muli nating basahin ang sa likod bahay. Sa likod ng bahay. Sa likod ng bahay, mga bata, humanda, humanda. Sa likod ng bahay, sa likod ng bahay. Magwalis, maglinis, bungkalin ang halaman, magdilig ng puno, pakainin ang aso, pusa, manok at pato. Pati na ang baboy at kambing, tayo na, tayo na. So ngayon mga bata, ano-ano ang mga nasa likod ng bahay na binanggit sa awit? Yan, nandun ang halaman, puno, at maraming hayop. So, aling bahagi ng awit ang nagsasabi ng pangangalaga sa kapaligiran? O yan, yung pagdidilig ng halaman, binubungkal yung lupa dun sa halaman, no? Para mas tumaba yung lupa, mas matabunan yung ugat, at mas marami kasing nutrients o sustansya yung makukuha ng halaman kapag ginagawa natin yun. So, mas marami kasing nakakapasok na tubig. Kapag binubungkal natin, nawawala pati yung mga damo-damo sa paligid nila na nakakaagaw ng sustansya na dapat nilang nakukuha. So, ang mga ito ang iba't ibang yaman sa ating kapaligiran. Kasama na yung mga hayop. No? Kasi likha rin sila ng Diyos. O, di ba kung wala kasi yung mga hayop na yun, di ba, kinakain din natin yun para mabuhay. Yan, mga manok, yan, pinagkukunan natin ng gatas, yung kalabaw, yung baboy. So, ito. So, hindi lamang mga puno, halaman, hayop, ang yaman sa ating kapaligiran. So, hindi lamang yan. Meron din tayong lupa. Ayan, 'di ba? Kayamanan natin 'yan kasi kung walang lupa, wala tayong mapagtataniman. At maraming nakukuhang mineral sa lupa. Ayan, tubig din. Yaman natin ang tubig kasi kung walang tubig, walang isda.
O may nakukuha din tayo diyan yung mga perlas, 'di ba? Maraming yaman sa ilalim ng tubig. O ito yung sinasabi ko kanina, mga mineral, yung mga ginto, tanso, o mga yaman natin 'yan. So, ito ay mangyayaman din sa ating kapaligiran. Ang lahat ng ito ay biyayang kaloob ng Diyos. Lahat ng ito ay dapat na ingatan, pangalagaan, at pahalagahan upang hindi ito maupos. So ngayon, mga bata, hindi natin to gagawin. Ayan, pero ipapaliwanag ko na lang. Yan. So ito, puzzle. So dito sa bubuin sanang puzzle, ano nakikita nyo? Ayan. So mabubuo dito ang dagat, karagatan. O, dito naman, kukulayan nyo 'to. Anong ginagawa ng bata? Nagtatanim siya. Ayan, nagtatanim siya. Tapos gumagamit siya ng mga plastic o instead na itapon, dun pinagtataniman niya, nire-recycle niya. Dito naman, ayan, bubuo daw kayo ng iba't ibang hayop na makikita sa bukid. At sa ikaapat na pangkat, bakatin ang larawan ng puno at lagyan ito ng bunga at kulayan. Sa ikalimang pangkat, sabihin kung paano pinapakita ng mag-anak ang pangangalaga sa kapaligiran. So, isa-isahin natin. O, una. So, ano nga yung nabuo dun sa puzzle? Ayan. So, ito ay dagat. So, sino sa inyo nakapunta na sa dagat o beach? O, yan. 'Di ba? Kung kayo ay magdadala ng pagkain papuntang dagat o beach, anong dapat ninyong gawin sa mga pinagkainan nyo? O hindi nyo dapat iniiwanan do'n 'no, kasi 'yun ay maaanod sa malawak na karagatan at maaari yung magdala ng polusyon sa dagat at makakain ng mga isda yung mga basurang 'yun. So, makakasira ito sa ating tubig o yamang tubig natin. So, dapat 'pag tayo pupunta sa beach, siguraduhin natin na hindi tayo mag-iiwan ng anumang kalat. O ano naman yung kinulayan? Yung batang nagtatanim. O yan, nagtatanim. So yung pagtatanim, mga bata, ay mahalaga lalo na sa kabundukan natin. Ayan, sa kabundukan pala nagtatanim yung bata. Bakit mahalagang magtanim sa kabundukan? Kasi 'di ba pataas yung bundok. Kapag yung mga puno ay nawala sa bundok, guguho yung mga lupa do'n kasi dudulas sila dahil wala nang sumisipsip ng tubig at wala na ring humahawak ng lupa. So pagka nabasa yun ng lumambot ng todo yung lupa kasi wala nang sumisipsip ng tubig, guguho ang lupa at magkakaroon ng landslide. At maraming madidisgrasya kasi merong mga matatabo ng bahay sa baba. Kaya dapat lagi tayong nagtatanim. 'Pag pati may punong pinutol, dapat maraming itatanim, 5 o 10 puno dapat yung mga kapalit nun kasi hindi sigurado na mabubuhay kung isa lang. At saka alam niyo mga bata, matagal kasing palakihin ang isang puno. O matagal palakihin yun tapos saglit lang mapuputol. O ito naman, ano-ano yung mga hayop na ginawa? O yan, dun na lang, bumalik na lang tayo dun sa binasang tula, no? So maraming hayop dun. So yung mga hayop na yun ay yaman natin kasi sila din yung nangangalaga sa kapaligiran. Kahit mga insekto yan. So mahalaga sila kaya dapat atin silang pangangalagaan. At sa larawan, ano yung binakat nyo? Puno, 'di ba? Mahalaga ang puno kasi marami tayong makukuha dito, yung mga kinakain natin na prutas o mga gulay, 'yan, manggagaling 'yan sa mga halaman o puno. At saka, 'yan, yung mga ginagawang lapis, papel, 'di ba? Upuan, mesa, galing 'yan sa puno. Yung mga ginagawang pinto, bahay, galing 'yan sa puno. Kaya dapat palahalagahan natin ang puno. Aalagaan natin, magtanim tayo ng mas marami pa at hindi dapat basta-basta pinuputol ang puno. Huwag din kayong mag-aaksaya ng papel, ng notebook, ng lapis para hindi mabawasan o maraming puno ang mapuputol. At doon naman sa ikalimang larawan, pinapakita ng mag-anak ang pangangalaga sa kapaligiran. May nagtatanim, nagdidilig ng halaman, tapos nilalagyan ng pinapaganda, tinitrim yung halaman, no, para gumanda ang kapaligiran. So, dapat gagayahin natin yung pamilyang yun kasi mahusay ang kanilang ginagawang pangangalaga sa kapaligiran. So, batay sa ating napag-usapan at inyong mga ginawa, ano-ano ang yaman sa ating kapaligiran?
So meron tayong mga halaman, puno, yamang lupa, yan, yamang tubig, mga mineral, mga hayop. So yun yung mga likas na yaman natin, nakikita natin sa paligid na dapat nating alagaan. Yan, huwag tayong magtatapon ng kung basta-basta kahit saan mga bata. Kasi ang Pilipinas, 'di ba, sobrang dumi na, sobrang dami na ng basura. So babalik din sa atin yung ating itinapon. At pagtanda ninyo mga bata, 'pag hindi niyo pinag-aralang magtapon ng tama, ano na kaya sa tingin niyo ang magiging itsura ng paligid ninyo sa pagtanda ninyo at sa mga susunod pang mga bata? Baka hindi na gano'n kaganda. So kaya habang bata pa lang kayo, pag-aralan niyo na sa bahay, sa paaralan, sa tahanan ang pagtatapon ng wasto. Halimbawa, kumain kayo ng candy, o huwag niyo sasabihing maliit lang naman 'to, kasi tatapon ko na lang dito sa kahit saan o hindi, kahit maliit 'yan 'pag naipon 'yan, 'yan ay dumadami. Paano kung kasanayan mo na na simula grade 1 hanggang pagtanda mo nagtatapon ka ng basura, ng balat ng candy kahit saan. So dadami 'yun. Dadami 'yun ng dadami at nag-cause ka na ng maraming kalat sa ating bansa. Hindi 'yun nakakatulong sa pangangalaga ng kapaligiran. Okay? So dapat iniingatan natin ang likha ng Diyos. O yan, kung mahal natin siya, iingatan natin ang kanyang mundong ginawa. O yan, so ano ang dapat gawin upang hindi masira at maubos ang yamang kapaligiran natin? Kagaya ng mga puno. O yan, para hindi din masira yung dagat. So yung puno, dapat iwasan ng pagputol kung hindi kailangan. Dapat may permit pati yun sa yan, DENR. Yun yung nangangalaga ng ating mga likas na yaman. So naman sa dagat, sa karagatan, kapag yung mga nangingisda, hindi dapat sila gumagamit ang dynamite, yung pampasabog para manghuli ng isda kasi nasisira yung corals o yung tirahan ng mga isda sa ilalim at may nadadamay na mga maliliit na isda na imbis na lalaki pa sila, hindi na. O hindi naman nila yun huhulihin at ibebenta kasi hindi pa yun pwede. O kaya makakasira sa ating karagatan. Ayan, magtatampo rin ang dagat. Sa bundok naman, hindi dapat, yun nga, puputulin ng puno. Ayan, yung mga hayop din, yan, lalo na yung mga hayop na rare, yung mga kokonti na lang at hindi dapat namang kinakain, dapat hindi yun hinuhuli. Pinapabayaan silang mamuhay ng malaya sa kanilang tirahan sa gubat. So ngayon, nais kong tingnan ninyo ang mga larawan, piliin kung alin sa mga ito ang nagpapakita ng pag-iingat sa yaman ng kapaligiran. Yan, lagyan na lang natin ng puso at saka X. Puso kapag nagpapakita ito ng pangangalaga sa kapaligiran at X kung hindi. Una, nagdidilig ng halaman. Okay, so ito ay nagpapakita ng pangangalaga sa kapaligiran. Ito naman, pinipitas niya ang bulaklak. O yan, mali yan. Nagtatapon siya ng basura sa tamang tapunan. Yan, tama yan. Eto naman, nagtatapon siya ng yun, yung kanyang pinag-inuman lang sa kalsada. So, yan ay mali. Eto, nagtatapon siya ng basura sa ilog. Ayan, mali din yan. So, mga bata, pag-aralang pangalagaan ng ating kapaligiran. Kasi dito tayo nakatira, so ating alagaan para mabuhay tayo ng maayos at walang sakit. So hanggang do'n na lamang, nawa'y marami kayong natutunan. Hanggang sa susunod nating lesson, paalam!